Mga ka-art lover, kaya nyo bang gawin ito na itapon ang mga bagay na iyong mga tinatago na napaka-importante sa iyo? Ito yung mga kagamitan natin noon na hindi na natin ginagamit na nasa loob ng ating tahanan. Kaya nyo bang gawin ito? Well, narito ang isang eksperto sa metaphysics at sa feng shui at meron siyang sasabihin kung paano i-let go or pakawalan itong mga bagay na ito, paano ito i-discard o itapon para papasok ang napakaraming swerte sa ating buhay. Ating pakinggan ang ekspertong ito. In this video, we will talk about 5 things you must eliminate from your home immediately because they attract poverty and stagnation. It is crucial that you pay close attention to the information I am about to share, because if you feel stuck in a routine and everything you desire always seems out of reach, it is probably due to one or more of these 5 things. Meron palang mga bagay na naitago natin sa bahay na nagbibigay ng negative energy. Itong parang na-block niya yung positive energy, kaya tuloy minalas-malas tayo. At katulad ko, mahilig talaga ako magtago or mag-preserve ng mga bagay na luma, katulad ng gamit ng aking father, ng aking mother, para ito'y gawing remembrance. Tinatago ko yan, nilalagay ko sa mga itong lalagyan ng mga box, kasi memories nga yan. Kasi ipapakita mo sa mga anak mo in the future na ito yung lolo mo, ito yung gamit ng lolo mo, ng lula mo, at hindi natin alam na ito pala yung nagbibigay ng negative energy. Kaya dapat i-let go. Kaya nyo bang gawin yan? Well, patuloy natin pakinggan at panoorin ang video. I will explain in detail what they are and why you should get rid of them. But before we start, I invite you to subscribe to... First, it is important to understand that everything in the world is energy. From you to every object in your house, everything has an energetic vibration that can propel you forward or hold you back. When I realized this, I began to closely observe every item I owned. Totoo naman yan na ang mundo natin ay mayroon talagang vibration. At ang mga vibration na yan ay minsan nagbibigay ng negative effect. Halimbawa, malaglag yung baso sa lamesa dahil sa vibration. At meron ding mga vibration na positive ang binibigay sa iyo. Kaya ito, maniwala man tayo sa hindi, pero meron namang kagandahan at meron ding parang hindi natin kayang gawin na itatapon ng mga bagay. Kaya lang daw ay sabi nitong expert na ito, nang gawin niya ito, nang itapon niya yung mga bagay na pinaglumaan na or pinamigay, basta't mawala sa tahanan mo, ay pumasok daw sa kanya ang swerte. Kaya siya ay naniniwala dito. And discovered that many had connections to my past. By eliminating them, I started to manifest miracles in my life that I had never imagined. Take a few minutes for yourself and pay attention, because this information is incredibly powerful. If you can apply it to your life, you will also see miracles happen. Clothes you no longer wear. When you acquire a piece of clothing, at that moment, it carries a specific energy according to the situation you are in. Ito yung unang etapo natin, itong mga lumang damit na hindi na natin ginagamit. Parang hindi ko ito magawa kasi lahat ng mga damit na binili ko gusto ko. Yung iba nga lang ay hindi ko na nasuot dahil sa hindi ko nakikita kasi na nakatupi siya sa kabinet. Yung palaging nasuot ay yung nasa hanger. Kaya ito, old clothes na hindi nyo na sinusuot ay itapon o ipamimigay na. Surely, you have experienced buying a piece of clothing you loved and wore frequently, but suddenly stopped wearing it. Do you know why you stopped? It's because you changed. We are constantly evolving, and what you liked yesterday may not resonate with you today. The clothes you no longer wear contain the energy of your past, which no longer aligns with your current energy. By not having the same energy, they stagnate your progress. Therefore, you should not keep clothes you no longer wear. Keep only the pieces you love that make you feel comfortable
and that make you smile when you see yourself in the mirror. Ang hirap nito kasi sa tingin ng tao ay pabalik-balik na yung sinusuot mo. Ako kasi ang sinusuot ko na damit sa week na ito, sa linggo na ito, ay hindi ko yan maibalik pagsuot sa next week. Kasi marami akong mga koleksyon na damit na sa araw-araw ay iba-iba ang isusuot ko. At siguro babalik pa ako ng pagsuot nung naisuot ko last week. Baka sa isang buwan pa maibalik yun pagsuot. Kaya yun ang mahirap kasi minsan meron tayong mga damit na tiklop na tupi na ilagay sa kabinet. Kaya nakalimutan nating isuot ito. Kaya siguro kung talagang mahal nyo ang mga damit nyo, ay dapat merong araw na nakalagay dyan kung anong araw suotin para maisuot talaga, para hindi siya magiging negative energy dyan sa loob ng bahay. The second thing that blocks your energy is broken objects. Ito atin din ito, lumang pamanhiin natin ito. Hindi lang pungsoy at hindi lang metaphysics. Itong mabasag ang ating mga kagamitan ay merong dalang malas. Kapag atin pa yan itinatago sa bahay, example ay meron akong flower vase na ni-repair ko, nilagyan ko ng mighty band para mabuo muli ang flower vase. Okay naman siya, pero bawal pala yun sa rule of metaphysics and feng shui kasi nagdadala din ito ng negative energy at malas sa tahanan. It could be a kitchen utensil, a decorative item like a vase, a mirror, a painting, or anything else you have in your house. You should not try to fix it by gluing the parts together. It is already broken, and having something broken in your home is a great thief and blocker of energy. Yun pala ang blocker of energy, yung mga nabasag na gagamitan natin katulad ng mga baso, flower vase, mirror. Dapat pala talaga itapon yan. At ang isang law or rule bago itapon ay atin daw hawakan at ipikit natin ang mata at pasasalamatan ng mga gamit na yan na ating itatapon. Sasabihin natin na maraming salamat sa ating pagsasama ng matagal at ikaw ay aking nagamit at ako'y maligaya. Bali, meron kasing energy yan parang may espiritu according sa feng shui. So bago natin itapon yung mga sapatos, yung mga damit natin, mga flower vase na basag, magbigay tayo sa kanya ng taimtim na pasasalamat. The same as you did with the clothes. Say goodbye to it with gratitude for the service it provided and discard it. The third thing is dirty or worn-out shoes. Wow, ito. Marami ako nito. Kasi kolektor din ako ng mga sapatos. Ang ko kasi sa sapatos, parang rule ko ay suotin ko ito. At kapag hindi ko magustuhan ay hindi ko na siya magustuhan ngayon ay akin mo na itatago. Andin suotin ko naman yung isa. At kapag parang ayoko na sa kanya ay suotin ko naman yung isa at itatago ko naman yung pangalawa. At magtatapon lang talaga ako ng sapatos kapag hindi na magagamit. Pero dito sa kanyang rule, sa kanyang panuntuntunan ay dapat daw linisin ang sapatos pagdating sa bahay. O in other words, dapat palaging malinis ang ating mga sapatos. Dahil ang sapatos ang nagdadala sa atin sa patutunguhan. Sa patutunguhan, it's either malas or swerte. Kaya kailangan malinis. I learned this from one of my greatest metaphysics teachers. Ayan. The journey of your life is guided by the shoes you wear. By the shoes. You should always keep them clean and in good condition. When you come home, clean them so that any external energy they carry does not enter your temple. If they are worn out, do you want a broken path in your life? I imagine not. Try to do your best to replace them with new ones. Ayan, kailangan pala talaga bibili tayo ng bago.
kapag worn out na or medyo sira ang sapatos, ay nako, itatapon ko na pala tong mga nakatago ko na marumi at hindi ko na sinusuot na sapatos. Say goodbye to our old shoes nito, mga ka-art lover. Kaya nyo bang gawin yan? Kung halimbawa, mahilig ako sa basketball at meron akong koleksyon ng basketball shoes. At kahit hindi ko sinusuot, ay dinidisplay ko lang at tinitingnan sa aking aparador. Itatapon ko ba ito? Nako, parang hindi ko kaya. Kasi koleksyon nga eh. Kaya pala hindi ako yumaman dahil mahilig ako ng koleksyon ng mga lumang bagay. Okay, patuloy tayo. Are the ones that guide you every day, bearing the weight of your physical body and absorbing all the energy when you are outside. Please always try to keep them clean and in good condition. The fourth thing you should not have in your house requires a lot of attention because most people usually have these items. Itong sinabi ko, mga litrato ng ating mga namayapa na mga lulo, na lula, na magulang, ng mga kapatid, mga kagamitan nila na ating tinatago as remembrance. Ito pala ay bawal. Naku, parang hindi natin kayang itapon yan eh, kasi pictures ay napaka-memorable sa atin ng mga pictures na yan. Paano natin ipakita sa mga anak natin, sa mga apo nila, ang kanilang itsura kapag itatapon natin yan? Parang hindi ko na yata magawa to. Kasi yan ang pinagmulan natin eh. Diyan tayo nagiging tao dahil sa mga magulang, sa mga lolo natin. Tapos itatapon mo lang yung memories nila, parang hindi ko magawa yan. I am talking about objects and clothes of people who are no longer with you, who are no longer in this plane. Memories should remain only in your mind. The rest is energy, and if that person is no longer present, let them go. Allow them to continue their journey. Do not interrupt their process, because if you do, all you will achieve is more stagnation in your own home. Only have things that are part of your present. The past is already dead. It no longer exists. As Jesus said, let the dead bury their own dead. Okay, so ito pala yung principle ng metaphysics or ng feng shui. Itong your past is dead. Paano kung ang past mo ay maganda, di ba? Paano ang past mo, milyonaryo ka, iwanan mo ba yun? Hindi siguro. Kung ang past ay malas, yung nakaraan natin na taon na ay malas, baka yun. Baka yun ang time na itapon natin yung mga lumang bagay na nandyan sa bahay. Pero kung milyonaryo ka nung past mo, ay mas maganda siguro yung mga bagay na nariyan sa bahay mo kasi nagiging milyonaryo ka noon. At baka ang bagong bagay na nandiyan sa loob ang nagdadala ng malas, kaya minalas ka ngayong taon na ito. Diba? So, merong logic din yan. Baka ito applicable lamang ito sa yung minalas ka nung nakaraang mga taon, sobrang malas mo, ay pwedeng ito ang dahilan, itong mga lumang bagay na nasa loob ng bahay. Dahil nagbibigay ng vibration na negative. Gospel of Matthew chapter 8 verses 18 to 22. The fifth and last thing you should eliminate is clutter. The energy in your house must flow freely. The lighter your environment is, the more energy will circulate. Ito totoo naman ito. Ito'y practical ito na dapat ang mga bintana natin ay may papasok na mga sinag ng araw at preskong hangin. Kasi totoo naman yan na dapat ang bahay natin ay malinis at presko. At kapag walang pumapasok na fresh air dyan, palagi lang aircon, masama sa katawan, di ba? Dito yung mga kurtina, bawal. Okay, so okay din yan na wag lagyan ng kurtina, baka magiging Dracula tayo, baka takot na tayo sa ilaw. Pero isang reason din dyan kung bakit naglalagay tayo ng kurtina ay dahil sa sobrang init naman. At kung ayaw natin makita tayo ng kapitbahay, di ba? So, sobrang init, nilalagay natin ng kurtina. Ngayon, kung madaling araw, 6 o'clock in the morning, ay pwedeng buksan ng mga bintana.
di ba? And then sa hapon din, bago dumilim, buksan yan para papasok yung tamang-tamang sinag ng araw. Try to keep your house organized. Open the windows to let air and sunlight in. Do not leave anything in the way. Try to perfume your house with beautiful plants that you bring and feel in your heart, that it is your temple, your place, and that it gives you joy to return to it. Make your bed every morning and thank it for providing you with rest. Remember, it is also energy. Ito ang hindi ko magawa dahil sa sobrang busy ako. Ang bedsheet ko ay talagang marumi. Pati unan ko ay monthly lang nalalaban yung pillow. Nangangamoy na rin. Kasi busy nga. Pag higa ko ng 1:00 na ng madaling araw, and then gigising ako ng 7:00, at palaging nagmadali. Kasi dalawa ang trabaho natin. Itong pag-i-edit ko ng mga videos, at meron pa akong trabaho sa labas. Kaya sobrang busy. At kahit paglinis ng aking higaan ay hindi ko na magawa. Yan, kaya pagkatapos ng trabaho ko sa gabi, ay diretso na ako niya ng higa. Hanapin ko lang yung unan, pero hindi ko magawang palaging palaging maganda ang aking higaan at palaging malinis. So yan siguro ang dahilan kung bakit din ang hirap-hirap ng buhay ko ngayon. Walang pera na naipon, lahat pambayad talaga. So subukan ko lang ito sa kaya ng magawa ko. Subukan kong itapon yung mga gamit na hindi na ginagamit. Anong palagay niyo mga ka-art lover? Comment nyo na lang sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat.